Magandang hapon sir. Ako nga po pala si Police Captain Edwin Tito Big Jr. Ako yung platoon leader dito sa 2nd MP ng 14th OPIP company na pinangungunahan naman ng aming company commander na si Police Captain Salis Lee Saragosa. So kami dito sa 2nd Maneuver Platoon, actually ang sakop namin dito is itong area ng Kadayangan at saka Nabalawag. So ang mga namin dito, yung mga specific na ginagawa namin dito with regards to the peace and order dito sa area is unang-una yung ating continuous na checkpoint operations na ginagawa natin, mobile patrols, foot patrol and prophylactic patrol, and then pag meron tayong may mga activity within dito sa dalawang bagong munisipyo, nagre-render tayo ng mga area security pag may mga request ang ating local governments. Ganun din sa mga barangay na nangangailangan ng ating suporta. So meron naman kasi dito mga local units, kasi meron naman tayong police station ng Balawag at saka ng Kadayangan. And then at the same time, meron pa rin tayong mga armies na nakadeploy dito sa area. So kami, in support kami sa local police unit dito at saka sa mga armies na nandito sa area. Sir, kumustahin lang natin yung status ngayon ng barangay Tralaba, sir. Kumusta? Sa ngayon sir, ipapalo up pa naman ng concerned unit kasi yung ating MPs ng Kadayangan. Yes, sir. So kami sir ay nagre-rely lang naman kami sa ito sa local police unit natin. So in case na need nila ng support sa amin para puntahan yung area is nag-antay lang kami sa kanila. But with regards to the investigation ng matter ng sa kanila pong jurisdiction po nila. So, ang area ngayon, sir, kontrolado ng ating armed forces? Yes po. Although medyo malayo siya pero medyo alanganin sila doon. Yung kapitan naman is directly na nakikipag-ugnayan sa atin para humingi sila ng tulong sa atin. Maliban ho doon sa barangay Central Aba, sir, may mga another nga barangay pa na problema sa peace and order or wala na? Actually, hindi naman siya dito sa Kadayangan. Hindi naman yung steady yung kumbaga yung kaguluhan dito na minsan lang may mga isolated cases tayo dito na nangyayari, pero kami naman dito sa sa mobile force, once na mayroong mga ganyang insidente, immediately kami ay nag-conduct agad ng checkpoints, tapos pinupunta namin talaga yung area para ma-assist natin yung mga civilians doon pag may mga naiipit sa kaguluhan. Sir, ako pala si Paul Mabatin, sir, sa MP from Jensan, sir. Patuloy pa rin ba ang yung pagpapatrol natin araw-araw, or natin na maiwasan yung sir, anong paraan natin para maiwasan natin yung lumaki yung gulo, sir? Yun nga, sir, yung sabi ko kanina, yung isa sa mga namin, mga primary responsibilities namin dito sa areas is mag-conduct ng patrollings, tapos checkpoints. So yun yung mga una talagang ginagawa natin pag may mga ganyan para makuha natin yung mga possible na mga dadaan or kaya yung mga would-be criminals natin na nasa area. Okay. Sir, nalalaman ba natin kung ito ba itong nagkagulo isang barangay lang ba o magkaiba? Base sa mga nangyari dati, minsan may involve yung magkatabing barangay. Hindi lang siya minsan within barangay lang, pero kadalasan yung merong galing sa ibang barangay. Kasi yun nga sabi ko kanina sa iyo sir, tumatawag naman yan sila sa amin. So ibig sabihin kung hindi sila magtawag sa amin, ibig sabihin kontrolado pa yung area doon. So minsan kasi yung mga civilians natin kahit medyo maliit lang yung tension for talaga for security purposes, umalis agad sila para makaiwas na rin sila kasi alam mo naman yung mga
natin, yung community natin, siyempre ayaw na rin naman nila ng gulo, ayaw nila madamay. So immediately, kahit medyo konti naman yung tension, umalis agad sila for security reasons na lang. Isolated lang ko, sir, kasi hindi naman siya, yun nga sabi ko, wala naman kasing, hindi naman permanente yung kwan dyan eh. Paminsan-minsan lang naman yung incident dyan. So hindi naman siya, kung sabihin natin sensational, doon na siguro masabi natin na hindi na siya isolated kasi sensational na. Kami, sir, ang unang ginagawa namin, siyempre magko-coordinate kami sa barangay na concerned, sa barangay officials doon. Pangalawa, sa ating municipal police station na nakasakop sa area, at saka sa local government ng Kadayangan. So hindi naman tayo pwede kasi magdiretso na lang bigla doon. So kailangan natin mag-coordinate muna sa mga proper authorities para ma-extend natin, makita natin kung ano yung pwede nating maitulong sa nangyayari sa area. So sa amin naman, ang mga papayo lang namin sa mga kabataan, kasi minsan papansin natin yung mga kabataan is during late night na, may mga pa rin, mga lumalabas pa rin. Sa atin na lang, advice na lang namin na i-minimize nila yung paglabas-labas ng gabi. Although wala naman tayong for security reasons na lang, maiwasan yung mga gulo dyan sa mga kalsada. Iwasan natin na maglalabas at iwasan din natin yung tinatawag natin na drug racing, kasi dalawa lang yan eh. Either madisgrasya ka or makadisgrasya ka. So, sayang ang buhay. Final word, sir, pasasalamat natin sa ating mga gusto nating pasalamatan. Pero baka may pa po kayo itagtag po. Siyempre, ang unang-unang pasalamat natin is sa ating mga community. Kasi sila yung katuwang natin para makakuha tayo ng mga tulong o tayo mga information na makakapagbigay sa atin ng tulong para ma-maintain natin yung peace and order dito sa areas. Kung wala kasi sila, mahihirapan tayo. Lalo sa amin, sa part namin, sa law enforcement sectors, kung wala talaga yung tulong ng community, hindi sila makapag-cooperate, mahihirapan kami para na maipatupad yung mga peace and order programs namin sa area kung hindi sila makapagtulungan. So kami naman, andito lang kami sa sa area. So kumbaga, once natulungan nila kami sa mga dito is malaking bagay yan sa amin. And syempre, nagpapasalamat din kami sa local government sa suporta nila na gina-extend sa amin dito sa 2nd MP at lalong-lalo dito sa aming barangay captain, si Ma'am Honorable Fatima Muhammad, ating barangay captain dito sa Tumbras, na patuloy na sumusuporta sa atin dito sa aming area. Ano po, sir?